Hello, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa Cancer, Scorpio, Pisces, signs with the water elements. Lola Baby, nagpapakilala. Bigyan ko kayo ng reading, ha? Okay? Para sa mga natitirang araw ng buwan ng July at sa papasok na buong buwan ng Agosto. So, tingnan natin ha, anong meron sa inyong energy, anong gusto nyong malaman, okay? At ano ang message para sa inyo, okay? So, isa lang pong like, shares, and subscribes. General po ito, hindi po ito personal. If you want a private reading, feel free. Lola Baby, okay? Yan po ang aking email address. What's your aura? Unleash your creativity. Yan, no? So, yan, bawa sabihin na natin, na what's your fashion? Okay? Maybe, sabihin na natin, meron kang talent sa pagsayaw, sa gardening, baking, diba? Writing, a comedian, maybe you're a comedian, diba? A good talker, maybe, diba? A storyteller, maybe for children. Maaaring sabihin natin gusto mong gumawa ng books, diba? Sumulat ng books. Books, it's about your creativity. Okay? Labas nyo na. Diya, alam kong meron kayo niyan. It's like a gift from God. Okay? You're gifted. Everybody. Lahat tayo is gifted. Di ba? So, letting go. Di ba? Yan. Ibig sabihin nito, kung kayo may nasaktan, di ba? Kung kayo man is yung tinatawag na merong mga mahal kayo sa buhay, okay, na mahirap para tinatawag na alisin mo siya agad-agad. Yan. Learn to forget. Okay? And let go. Huwag mo na itong iburo sa iyong puso. Diba? Only the good memories na lang. Diba? Kung may mga galit kayo, nakasama ang loob. Sabi nga, pag may nakaaway ka, pag pinatawad mo, kalilimutan mo na rin. Parang si God, diba? How many times we ask for forgiveness? Pagka humingi tayong tawad sa Diyos, kinakalimutan na rin niya. Okay? So, kung minsan may mga kahinaan ang tao, diba? Isa na sa kahinaan ng tao, nagpapatawad, pero kinikim-kim pa rin niya. Hindi niya malimutan. Bakit hindi niya malimot-limutan kahit siya'y nakapagpatawad na? Self-love. Yan, okay? For some of you, alagaan nyo ha. Baka kayo may mga sipon, ubo, di ba? Baka kayo isa tinatawag na mumutla, bumababa yung inyong tinatawag na blood count. Alagaan nyo sarili nyo, okay? Huwag pabayaan. Hindi kayo makaka-perform ng inyong task, okay? Pagka kayo is may nararamdaman. Okay, yan. Romantic love affair. Yan ha. Sino yung romantic love affair na yan? Ito yung tinatawag between you and your spouse, di ba? Or meron ditong namumuong romantic love affair. Let's say, sabihin na natin baka naman natagpuan mo na ang nagpapatibok ng iyong puso, di ba? Okay? Yan. Baka naman ito, kasi nakalagay dito a sex fix secret lover. Baka ito'y pangangaliwa. It's like, hindi niya nakukuha yung kanya satisfaction. It's like tinatawag, hindi dumating sa ultimate pleasure. Kung kaya dito, merong, it's like tinatawag na pangungot siya. Baka ito'y nangangaliwa. Di ba? May mga secret lovers sila. Yan, hidden. Yan, meron dito, okay? Yan, looking you up. Yan ha, researching you, studying you, getting info. O sino man yan ha. Okay.
Okay. Yan, no? Dust it off. Yan, no? Alisin nyo na itong mga, it's like pawing sa mata, di ba? Yan. Para hindi nyo na ito makita, di ba? Imperfection, di ba? Yan, no? Dust it off. Kalimutan mo na yan. Let go mo na yan. Di ba? It's like pawing sa mata. Maghilamos ka na. Para hindi mo ito makita. Para, yung tinatawag, kumintab ang iyong mata. Di ba? Yan, dust it off. Alisin na. Kung ano itong mga blockages, mga kapintasan, di ba? Hindi naman, it's like hindi naman kailangan bigyan ng ng puwang, di ba? It's not an issue anymore, okay? Hindi na yan importante. Aalisin na. Tingnan natin, ha? What your tarot is saying, okay? Ano ang gusto nyo malaman? Yan. What's in your energy? So, naririto ang tinatawag na the six, okay? The Six of Cups. Yan, ha, okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na letting go. Yan, ha? Para, it's like burdens, di ba? Alisin mo na yung burdens. Ano itong burdens mo? Trabaho, sa loved ones, di ba? Very, very irritable. Yan. Sa mga kapatid, sa mga friends, neighbors, maaring boss, kung sino, magulang, di ba? Relatives, yan na. Ibig sabihin nito tinatawag na alisin na, okay? Or tinatawag na undoing, di ba? Maybe meron dito, sabihin na nating may sasakyan kang hinuhornalan. Hirap na hirap kang hornalan ang sasakyan mo. Bahay, baka may hinuhornalan kang bahay, hirap na hirap ka. Let go, di ba? Kung hindi mo na kayang hornalan ang sasakyan mo o ang bahay mo, kesa ikaw is magdusa, magkasakit, let go na. Di ba? Yan. Halimbawa, sabihin na nating meron kang nakasanlang alahas, okay? Hindi mo matubos. Kumbaga dito malaking isipin mo. Sabihin na nating baka yan ay galing sa asawa mong alahas na yan. Di ba? Baka pag umuwi asawa mo, hanapin yung alahas. Ibig sabihin nito, pinoproblema mo pa. Kung nakasanla, hindi mo makuha, let go na. Di ba? Para wala kang isipin. Okay? So, naririto ang tinatawag na the Five of Wands. Diba? Okay. So, ang ibig sabihin ng the Five of Wands na ito, it's about kaluwalhatian. Diba? It's about kaginhawahan. Diba? Yan. It's about fruition. Whatever is this, diba? It's like you and them. Okay? Kung ano itong usapan nyo, na pagkasunduan nyo, maaari it has something to do about money, naka-join ang pera mo sa kanila, there is a fruition, di ba? Yan. So, maaari ito yung tinatawag. Halimbawa, may nakikita lang ako, siguro ito yung mga children sa separate na sa inyo. Okay? Yan. So, ibig sabihin ito, pag nag-separate sila sa inyo, mababawasan ng iyong kargahin sa buhay. Di ba? Mababawasan ng iyong pagkain na lulutuin. Di ba? Mababawasan ng iyong paglalaba. Di ba? Kasi may aalis. Yan, ha, nakikita ko dito aalis. Siguro ito magbubukod na siya. Magiging independent na lang siya. Okay? Sa tinatawag na the Five of Wands, ha? Sandali lang. Ako'y nauuhaw. Maari din naman ito yung tinatawag na halimbawa, may mga manliligaw ka, di ba? Kumbaga dito tinatawag na pipiliin mo na lang, okay? Halimbawa, 5 ang manliligaw mo, pipiliin mo, i-screen mong maigi, okay? Sino ang karapat dapat na papapasukin mo na tinatawag na magkakaroon ka ng relasyon, stable relationship, okay?
So maaari ito yung tinatawag magpapakasal na. Baka you will decide na magpakasal, di ba? Yan. So yun lang nakikita ko, ha? It's about a rebirth, okay? Tinatawag na meron ditong a relationship. Yan, sabihin na nating natagpuan mo na ang iyong soulmate. So, there is tinatawag na pagbabago, okay? Sa buhay mo. Maring matagal ka ng single, di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag, maring dito matatagpuan mo na ang iyong mapapangasawa, okay? Or maring ito yung tinatawag na annulment. Meron din dito, okay? Annulment, divorce, okay? Legal separation. So, narito ang tinatawag the Five of Pentacles. Di ba? Okay? So, ibig sabihin itong the Five of Pentacles, fruition. Okay? Whatever your decision you make, di ba? Magkakaroon fruition. If you gambled, nakipagsapalaran ka, sumugal ka, magkakaroon ng tinatawag fruition. Okay? So, lumabas dito ang tinatawag na the wheel of fortune, okay? So, ibig sabihin ng the wheel of fortune, whatever you decide, yun ang outcome, the result, di ba? It's like wala kang pagsisisihan, wala kang hahabulin, di ba? It's like tinatawag, ginawa mo to at your own risk, di ba? Yan, kumbaga dito sabihin na nating, kaya siya inibig mo at your own risk. Kahit ayaw nila dito sa taong ito at your own risk. Kaya narito ang the wheel of fortune. Okay? So whatever you planted, the seeds you planted, ibig sabihin nito, the outcome, it's like tinatawag, ito, harvest. Kaya the wheel of fortune. Diba? Harvest. Okay? So, tingnan lang natin ha. Gamitan ng lola ng, yan, sandali. Another tarot, ha? Tingnan natin itong the Six of Cups, okay? So, meron dito, it's like magpapakasal. Yan, natatali, okay? Tatali, it's like unity, bonding ng dalawang puso. Meron ditong magpapakasal, okay? So ito yung tinatawag major choices gagawin nila, ha? Okay? So maaari ito yung tinatawag natagpuan na niya ang kanyang soulmates, di ba? Maaring, pwede rin namang hindi ito pagpapakasal, maaari sabihin na nating natagpuan na niya ang kanyang trabahong gusto, di ba? Natagpuan na niya ang halimbawa ang bahay na gusto niya, 'di ba? It's soulmate, 'di ba? Halimbawa friends, 'di ba? Maaring sabihin nating kung sino ang soulmates mo, baka bumili ka ng aso, soulmates mo ang aso, ang pusa, natagpuan niya, okay? Yan. So it's like tinatawag natagpuan mo na kung sino ang tinatawag na i-share mo, okay? What you have. Ano i-share mo? Pag-ibig, pera mo, bahay mo, i-share mo to someone na tinatawag soulmate mo. Karapat dapat sa inyo, ha? Maaring gusto mong i-share sa kanya yung bahay mo, yung iyong sweldo, di ba? Okay? Yung iyong toothbrush, yan, baka gusto mo i-share sa kanya, okay? It's like gusto mo i-share sa kanya yung baso, yung kutsara, di ba? Whatever, yan. Ha? So, tingnan natin, ha? Yan. So, meron ditong the emperor, yan, ha? Okay? So, ibig sabihin nito, very, very protective ang taong ito, okay? Sa isang relationship, okay? Yan. It's like, tinatawag na ayaw niya sigurong malulungkot ka, di ba? Ayaw niyang mababangasan ka, di ba? Very, very protective. It's like this person has an authority. Yan, ha?
So nakikita din dito yung tinatawag na narito ang the Nine of Cups. Yan, okay? So ibig sabihin nitong the Nine of Cups na ito, wishes, kung ano ito pinapangarap mo, di ba? Ano itong dreams, ang iyong tinatawag pinagdadasal. Di ba? Yan, no? Kaya narito ang angel, it will be granted. Di ba? Okay. Matatagpuan, it's like meron ditong very, very dependable itong taong ito. Okay? May discipline. At saka, it's like a father, di ba? Siguro yan ang soulmate mo. Baka yan ang hinahanap mong quality sa isang tao, di ba? A father figure. Baka gusto mo ang mapapangasawa mo is more mature than you, older than you, di ba? So nakikita ko dito the Nine of Cups is more about tinatawag na wala naman, you have no regrets from the past, di ba? Let's say, sabi natin sa marriage mo from the past, there is no regret. Wala ako nakikita, okay? So tingnan natin ang the Five of Wands, okay? The Five of Wands is quick decision, okay? Sino itong gagawa ng quick decision? Your husband or ikaw, di ba? Okay. So meron dito, it's like tinatawag very, very generous. Okay, maaring magiging very, very generous siya sa mga kapatid niya, kapitbahay, di ba? Sa kanyang mga kaibigan, sa anak, sa asawa, di ba? So ibig sabihin nito, merong happiness na darating, okay? Meron ditong tinatawag na fulfillment, okay? Na-fulfill. It's like galing siya sa biyahe. Okay? Meron dito, it's like galing sa biyahe, may dala siyang magandang balita. Okay? Yan. Meron dito ang tinatawag, it's like a negotiator. Kung kayo man is merong away, di ba? It's like merong papagitna. Okay? Maaring ito'y barangay, ang munisipyo, mayor, di ba? Yan. Kasi sumunod ang damon, di ba? Yan. So meron dito yung tinatawag na naapektuhan. Okay? Naapektuhan siya ng attitude. Okay? Ng kasamahan niya. Baka ito'y attitude ng kapitbahay, attitude ng mga kasama sa trabaho. Di ba? So meron dito, it's like tinatawag may mamamagitan. Maybe a mayor, di ba? Kasi narito ang the emperor. It's like this person is with the higher authority, di ba? So it's like tinatawag, kaya narito ang tinatawag na the lovers, di ba? It's like merong hindi pagkakasunduan, di ba? So meron dito yung tinatawag na mamamagitan, di ba? Maaring simbahan, kung ito'y marriage problems, di ba? Maari ito'y tatay nyo, psychologist, psychiatrist, di ba? O marriage counselor para ma-fix ang problema. Okay? Kasi narito ang tinatawag na damon, di ba? Okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag na disappointments, okay? Yan. Anxieties, maaring dito merong anxieties kung sino man sa kanilang dalawa, di ba? Nakakaranas ng halimbawa stress, di ba? Yan. Kalungkutan, pwede rin. O kaya tinatawag na galit, di ba? Okay? So naririto yung tinatawag na damon, the fool, di ba? So ibig sabihin nito yung tinatawag na there is an adventure, okay? Maaring meron ditong mag-adventure as, let's say sabihin natin magtutur, magta-travel, okay? It's more about freedom. Para siguro yung tinatawag, very stressy na siguro itong relationship na ito, okay? Between a man and a woman, very, very stressy. Or with the children, maybe it's very difficult yung tinatawag yung rearing, yung pagpapalaki sa mga anak. So they want a tinatawag freedom, okay? An adventure. Yung tinatawag na makapag-unwind, di ba? So there is a new, maaari ito'y tinatawag na susugal, tinatawag na makikipagsapalaran. Sabihin na natin sa business, pwede rin, ha? Okay? O kaya sa isang relationship. Whatever relationship. So tingnan natin ang tinatawag na the Five of Pentacles, okay?
So for some of you, it's more about ang nakikita ko dito, yung tinatawag na matiwasay na buhay. Matiwasay na buhay. It's like tinatawag maganda ang inyong bank account, 'di ba? Yung standing ng inyong pera sa bangko. Yan ha. So for some of you, ibig sabihin nito yung tinatawag comfort nila sa buhay, mukhang maganda, okay? Mukhang stable, okay? Yin and yang. So nakikita dito, for some of you, ini-enjoy ang kanilang buhay, okay? Walang problema, okay? So ibig sabihin nito, tinatawag na it's yung willpower. Itong mga Cancer, Scorpio, Pisces, it's about their willpower, okay? So ano ibig sabihin ng the Chariot, 'di ba? Merong victory, 'di ba? Let's say sabihin na nating kumita kasi dito maaring kumita ng pera, nagkaroon ng increased gains, wins, 'di ba? So maaari din naman ito sabihin na nating if you're on a real estates, 'di ba? Ibig sabihin nito makakabenta ka ng bahay, makakakuha ka ng komisyon, 'di ba? Kung ito halimbawa farms, bukirin, 'di ba? Negosyo, whatever, 'di ba? Ibig sabihin nito it's you and them, between you and ibig sabihin nito ito yung pera mo, kakapal ang bulsa mo. Okay? Magkakaroon ng triumph, di ba? Whatever is this, it's like halimbawa sabihin natin may away ka sa iba, may problema, okay? May problema ka sa halimbawa sa isang organization, as a promoter, whatever ang nakikita ko dito, okay? Magkakaroon ng tinatawag na triumphant, progress, okay? Meron dito single-minded, okay? Very, very single-minded ang person na ito, okay? Yan. So, ito narito yung tinatawag na the Ace of Wands, okay? So, there's a new beginning, okay? It's like sabihin na nating baka lilipat kayo ng bahay, lilipat kayo ng trabaho, lilipat kayo ng halimbawa surroundings and environment, baka magbabakasyon kayo, pupunta sa tabing dagat, di ba? Baka yung tinatawag na whatever, it's like an activities. It's like para maka-inhale ng new, fresh air. Di ba? Yun ang nakikita ko sa inyo. Okay? So, it's very, very challenging sa inyo. Nakikita ko, very, very challenging sa inyo. Itong tinatawag na buhay, itong bagong papasukan mo. Okay? Kasi meron dito a new beginning. Very, very challenging. Di ba? It's like tinatawag, naku, matcha-challenge ako dito. Kailangan paputukan, ilalabas ko na dito yung talino ko. Di ba? You will be very, very inspired and motivated. Okay? It's full of action. Di ba? So, tingnan natin itong tinatawag na the world. Okay? Hindi, the wheel of fortune. Siyan, okay? So, meron ditong unexpected financial windfalls. Lump sum. Merong lump sum, okay? Whatever is this, it's like tinatawag, baka ito'y business. Anong business mo? Sabi natin, restaurant, hotel, tindahan, di ba? Whatever, perfume, baka nagtitinda ka online, di ba? Maybe it has something to do about your online job, di ba? Baka sabihin na natin meron kang business online dahil magkakaroon dito ng tinatawag windfalls financial, unexpected po ito, okay? Deeds, okay? Maaari ito sabihin na natin may ginawa ka sa kapwa mo. Sabihin na natin nagmagandang loob ka, di ba? Nag-charity ka. So you will receive tinatawag na maybe, ano tawag dito? A gift, di ba? A rewards, unexpected. Ibig sabihin nito kagulat-gulat. Ayan o, kaya dito, okay? It's like you will be an action from them, di ba? Yan. You will receive that. It's like tinulungan mo silang ma-solve siguro ang problema nila. Maybe you're a lawyer, maybe you're a police, a mayor, politician, di ba? Or sabihin na natin you're just an ordinary citizen, a housewife, a father, di ba? So, ibig sabihin nito, you will receive support also, okay? You will receive support from the tinatawag Ten of Pentacles to the Fool, okay? What you are praying, you will receive. It's like support is coming your way. Okay? So, narito ang the sun. Yan. Ibig sabihin ng the sun, there is maaari ito'y sabihin na nating kasayahan. Di ba? Maaari ito'y sabihin na nating celebration. There is a celebration, a success. Di ba? About the sun. Di ba? Okay?
So it's about self-expression for some of you, di ba? Yan. So narasaan dito yung self-expression dito. Yan ha. Yan. Dito. Yan. Unleash your creativity. Okay? Yan. Maaring dito ay sabihin na natin you're a joker, you're a dancer, you're an entertainer. Di ba? It's like ilalabas mo. You will be very, very creative. Okay? So, narito ang the Two of Pentacles. Di ba? Okay? So, ibig sabihin nito, the ups and downs. Okay? Maaring for some of you, yung tinatawag ups and downs sa buhay ninyo. Kaya narito ang the Fool. Okay? An action. It's like sabihin na natin, kailangan maremedyohan, magkaroon ng action. Di ba? Maybe kaya dito may mga support coming from others. Di ba? Especially family, your spouse, o kaya tinatawag. Ano ang... it's like pagbabago. Kaya magbabago mo. Maaring ups and downs sa buhay mo is matatapos din. Di ba? Yan. So, yan lang po ang nakikita ko. Ha? So, for some of you, nakakaranas kayo ng tinatawag na financial difficulties. Okay? So, maaring dito sabihin na natin may hinuhor na lang kang bahay, may hinuhor na lang kasasakyan, kaya merong financial difficulties, nakakaranas ka, di ba? Baka dito hindi ka makabayad ngayong buwan na ito, di ba? Yan. So, siguro kaya dito merong action. Maybe you will ask support or somebody will give you support. Magleland ng kanilang hands, di ba? Para dito, whatever is this, yung tinatawag na problema mo, 'di ba? Difficulties mo is ma-resolve, 'di ba? So nakikita dito yung tinatawag happiness. It's like you expressing your happiness na hindi ka nag-iisa. You are not alone. Sa buhay na ito, nakikita kong message is you are not alone. Okay? You are not alone. Everybody loves you. You just open your mouth, 'di ba? Yung tinatawag seek for help, seek for support, and they will come. Yan o, kaya narito ang the Ace of Wands. Okay? The help, the support, okay? Extending help, extending hands is coming para ikaw is matulungan dito. Di ba? Yan. Thank you very much.